Amen. Purihin ang Diyos. Yan. Bago tayo magsimula, tayo muna yung manalangin sa Panginoon. Okay? Tayo pumikit at yumuko. Tayo yung manalangin. Lord, salamat po. Sa umagang ito, muli kami naririto sa iyong templo. Magbabasa, Panginoon, ng iyong buhay at banal na salita. Piling namin na kami yung patnubayan at ang kaalaman na karunungan na kailangan namin, Panginoon, ay i-provide mo po upang hindi namin malaman ang iyong buhay at banal na salita. Aming mga puso'y nakabukas para sa iyo, Panginoon. Patubayan mo kami at pagpalain, Panginoon, mga taong naririto maging sa mga kapatiran namin na ngayon paparating na. Salamat, Panginoon, ikaw ang may taas maparangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Purihin ang ating Panginoong Jesus. At tayo magbukas muli ng salita ng Diyos sa aklat ng John chapter 20. Okay, dalawang chapter na lang at tapos na natin yung buko. John. Okay? Kaya yun, salamat sa Panginoon. John chapter 20 verses 1 to 31. Okay. Ang muling pagkabuhay ni Jesus. Nung nakaraan, 18-19 tayo. Ang pagdakip kay Jesus. At yun. Tapos sa 19. Tapos ngayon, 20 na. Chapter 20 at 21. Kung luluhin ng Diyos, matapos na natin ito ngayon. Ang muling pagkabuhay ni Jesus. Sabi rito, John chapter 20 verse 1, madilim-dilim pa ng unang araw ng Sanlinggo. Okay. Madilim-dilim pa ng unang araw ng Sanlinggo. Pumunta si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong nakatakip sa pinto ng libingan. Si Maria Magdalena pumunta doon sa libingan. Nakita niya na yung batong takip ng libingan na yun, nabuksan na. Naratnan niyang naalis na ang batong nakatakip. Sabi-sabi na igulong na o nabuksan na sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro. At sa alagad na mahal ni Jesus. Sino yung mahal ni Jesus na alagad? Si John the Beloved. Nasumulat ng John. Kaya kapag si John the Beloved nagsusulat, hindi niya nilalagay yung pangalan niya. Kaya nung nakaraan, yung tanong doon sa John 18 o John 19 na kung sino yung alagad na kilala ng mga punong pari, maaaring si John the Beloved o si Judas kasi hindi sinabi kung sino yun. Kaya nakapasok si Peter sa loob. Okay? Si John the Beloved naman, ang malaki yung pag-iisip nila na si John yung alagad na yon kasi kadalasan hindi niya sinusulat yung sarili niya sa mga sinusulat niya. Maaaring ganun. Ayan. May kumuha. Okay. Dahil dito, patakbo siya pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na minamahal ni Jesus na si John the Beloved. At sinabi sa kanila, may kumuha sa Panginoon mula sa libingan at hindi namin alam kung saan siya dinala. Sina Pedro at ang nasabing alagad, si Pedro at si John the Beloved ay nagpunta sa libingan, kapwa sila tumatakbo, ngunit si Pedro ay naunahan noong isa. Sabi, si Pedro at si John the Beloved patakbong pumunta doon, sabay sila. Pero siguro mas mabilis tumakbo si John the Beloved, naunahan niya si Pedro. Yumuko ito at sumilip sa loob ng libingan, ngunit hindi pumasok. Sumilip lang siya, yumuko kasi siguro. At sumilip lang, gano'n. Nakita niya nakalagay doon ang mga mamahaling tela. Nakita niya sa libingan na nakalagay lang yung mamahaling tela. Nang dumating si Simon Pedro, kasi naunahan niya sa pagtakbo at sumilip siya, tapos dumating si Pedro. Pedro naman tuloy-tuloy sa loob. Tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan at nakita nito ang mga telang lino at nakita niya mismo kasi pumunta siya sa loob mismo. Si John, sinisilip niya lang, siguro naiilang siyang pumasok. At si Pedro tuloy-tuloy. At ang panyong ibinalot sa ulo ni Jesus. Ang panyo ay hindi kasama ng mga mamahaling tela, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Magkahiwalay yung panyong nakatiklop sa ulo niya ni Jesus at yung mga damit naman magkahiwalay, hindi mo kasama. Pumasok din ang alagad na naunang dumating at nakita niya ito at siya ay naniwala. Ngayon, hindi nakatiis siguro si John the Beloved. Nakasilip lang siya, si Pedro napunta na doon sa loob, kaya pumasok na rin siya. At napatunayan niya, nakita niya, sabi dito, pumasok din ang alagad na naunang dumating at nakita niya ito, si John the Beloved yun, at siya ay naniwala. Hindi pa nila nauunawaan noon na si Jesus ay kailangan muling mabuhay.
ayon sa kasulatan. Hindi pa lubusan nilang naunawaan yun na talagang kailangan muling mabuhay ni Jesus. At umuwi ang mga alagad. Umuwi na sila. Ngayon, sino natira? Sa 11, si Maria ay nakatayong umiiyak. Yun, hindi niya namalayan na umuwi na pala yung mga alagad, nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Nang yumuko siya at sumilip sa loob, may nakita siyang dalawang anghel na nakadamit. Wala na yung mga alagad nun. Si Maria na lang ang nasa loob na umiiyak. Kasi uwi na yung mga alagad, siguro siya, dahil busy siya sa kakaiyak, hindi niya namalayan na nauna na yung mga alagad na umuwi. Tapos siya, tinignan niya yung pumasok siya sa libingan. May nakita siyang dalawang anghel na nakadamit ng puti at nakaupo sa pinaglalagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa ay sa gawing ulunan at ang isa naman sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Babae, bakit mo umiiyak?" Sumagot siya, "May kumuha po sa aking Panginoon at hindi ko alam kung saan siya dinala." Pagkasabi nito ay napalingon siya at nakita niya si Jesus na nakatayo roon, ngunit hindi niya nakilalang si Jesus yun. Tinanong siya ni Jesus, "Babae, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria ang kausap niya ay hardinero. Kaya sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, pakituro nga po ninyo sa akin kung saan ninyo siya dinala at kukunin ko." "Maria," sabi ni Jesus. Humarap siya sa kanya at sinabi sa wikang Hebreo, "Rabboni," na ang ibig sabihin guro. Salitang Hebreo, Rabboni. Sa ibig sabihin, sa salita, guro. Sabi ni Jesus, "Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakapunta sa Ama. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila na aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, na aking Diyos at inyong Diyos." Okay, dito tayo. Pinapupunta ni Jesus Christ si Maria, kasi umiyak si Maria, huwag ka na yung pagkahawak sa kanya. Yun, pinag-aaralan namin kahapon. Patulong ko kay Brother Neron, is-search yung pagkahawak na yun. Kasi feeling ni Maria, nakita niya si Jesus, ayaw niya nang itong pakawalan, parang ganon. Ayaw niya nang umalis. Pero sabi ni Jesus Christ, hindi, kailangan kasi ganito, kailangan kung pumunta sa Ama. Okay? At kung hindi, dapat manatili kayo sumasampalataya. Ayun ang ibig sabihin niya sa pagsisearch. Okay, pero ganun pa man, dito lang tayo sa ating binabasa, huwag tayo lalagpas. Okay, sabi ni Jesus, "Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakapunta sa Ama. Sa halip, pumunta ka." Sa halip, inutusan niya pumunta sa kanyang mga kapatid. Kaya tandaan niyo, yung mga tinuturing na pamilya ni Jesus Christ, sila na mga sumusunod sa Kanya. Sabihin mo sa kanila, "Aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, na aking Diyos at inyong Diyos." Kaya kapag tayo ay tinatanggap natin si Jesus Christ sa ating mga buhay, tinuturing niya tayong kapatid. At yung Diyos Ama naman, itinuturing tayong mga anak. Okay? At tayo naman ay nakakatawag na ng Ama sa Diyos dahil sa ating pagsunod o pagkilala sa ating Panginoong Jesus. Kaya si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad. Yung mga alagad na tinuturo ni Jesus, mga kapatid na tinuturo ni Jesus Christ, yun yung mga alagad niya. At sinabi sa kanila, "Nakita ko ang Panginoon." At sinabi rin niya sa kanila ang bilin ni Jesus. Kinagabihan ng araw ng linggo, ang mga alagad ay nakakatipon. Ayan, kaya sinabi niya yung bilin ni Jesus Christ. Ayan, sinabi ni Maria Magdalena, ito, balikan natin sa 18. John chapter 20 verse 18. Kaya si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi sa kanila, "Nakita ko ang Panginoon," at sinabi rin niya sa kanila ang bilin ni Jesus Christ. Ano ba yung bilin ni Jesus Christ kay Maria? Diba? Yun. Yun yung bilin niya. So yung sabihin, yung tagpo na yun ay talagang meron silang pinag-usapang bagay patungkol dyan. Kaya sa pag-aaral, may mga kahulugan ito. Pero ganun pa man sa pag-aaral natin ngayon, hanggang dito lang tayo. Kaya hindi basta yung hahawakan. Ayan. Ayan. Saan na ba yun? Yung hahawakan siya. Ayan. 15. Tinanong siya ni Jesus, "Babae, bakit ka umiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria ang kausap niya ay ang hardinero, kaya sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, pakituro nga po ninyo sa akin kung saan ninyo siya dinala at kukunin ko." Maria,
Sabi ni Jesus, humarap at siya at kanyang sinabi sa wikang Hebreo, Rabboni. Nagpakilala na si Jesus at nakita ni Maria, sabi niya, Guro. Rabboni, ang ibig sabihin guro. Sabi ni Maria, Guro. Nakita niya na si Jesus. Sabi ni Jesus, huwag mo akong hawakan. Siguro, huwag ka na umalis. Sabi niya doon, sa pag-aaral, parang gano'n yung sinabi niya. Sapagkat hindi pa ako nakapunta sa Ama. Sali, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, aakit ako sa aking Ama. Yun yung bili niya. Na inyong Ama. Na aking Diyos at inyong Diyos. Okay? Kaya yung bili ni Jesus. Kaya sali, pupunta siya sa Ama, na Ama niyo rin. Okay? Na aking Diyos, na Diyos niyo rin. Kaya si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi sa kanila, nakita ko ang Panginoon at sinabi rin niya sa kanila ang bili ni Jesus. Okay? Kinabihan, ng araw ng linggo, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakasara ang mga pinto ng bahay sa kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo, dumating si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sumayo ang kapayapaan, sabi niya. Okay, ito na yung kinagabihan ng araw ng linggo. Araw ng linggo. Ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakasara ang mga pinto ng bahay sa kanilang pinagtitipunan. Dahil sa takot nila sa mga Hudyo, dumating si Jesus. Nakasara yung pinto na yun pag nagtitipon. Bakit? Kapag nagtitipon yung mga alagad, nakasara yung pinto. Kasi hinahunting sila rin ng mga Hudyo. Tama, kagaya ng pagkapako ni Jesus Christ sa cross. Inuusig kasi sila ng panahon na yon kapag sila'y tagasunod ni Kristo. Kaya lagi nakasara, palihim lang yung kanilang mga tagpo sa laban ka sa Panginoon dahil ngayon hayagan na tayong nakakapag tipon-tipon para sa ating Panginoon. Kaya ang problema, kahit hayagan konti pa rin yung mga nagtitipon-tipon. Sa kanila noon, hinahanap pa sila ng mga Hudyo para patayin. Pero hindi sila natatakot. Palihim nilang ginagawa ang kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. Amen? Nakakalungkot isipin ngayong mga maluwag ang pamamaraan ng ating buhay sa paglilingkod sa Diyos, hindi natin ginagawa. Amen? Kaya isipin natin ng panahon nila, grabe ang kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Jesus na dapat natin tularan. Amen? Ito kasi sa John 20, ito yung pagkabuhay ni Jesus Christ. Ito na yung muli siyang nabuhay at nagpakita na siya. Okay? Kinagabihan ng araw ng linggo kasi umaga yung tignan nila, wala yung libingan. Kasi sabi dito, sa una, sa verse 1, sabi, ulitin natin, madilim-dilim pa ng unang araw ng Sanlinggo. Ibig sabihin, umaga, madaling araw. Okay? Kasi pagtapos ng 12, umaga na yun eh. Alauna, alas 12, madilim-dilim pa, ibig sabihin, walang specific na oras. Pero unang araw ng Sanlinggo. Pagdating naman dito sa binasa natin kanina, gabi ng linggo. So, ibig sabihin, ang araw na yun ay linggo. Nabuhay si Jesus. Tama mo ba? Madilim-dilim ng unang araw ng Sanlinggo. Alam mo unang araw ng isang linggo sa kalendaryo? Sunday. Sunday, Monday. Kaya, yan to. Nasaan na ba yun? Verse 1. Yan, verse 19. John 20:19. Sa verse 1, sabi doon, madilim-dilim pa ng unang araw ng Sanlinggo. Madilim, parang madaling araw pa. Madilim pa siya. Paliwanag pa lang. Ayan, at pupunta si Maria Magdalena sa libingan. At nagulat siya, nung pagpunta niya, nakabukas yung libingan. Tama? Hindi niya kaya yun eh, ginugulong yun eh. Takip yun ng libingan, batong malaki. Nagulat siya, nakalibing, tapos, imbis na tumuloy siya, pupunta siya sa mga alagad, okay? At binalita niya na andun, nakabukas na ngayon. Kaya, verify natin yung araw na yon. Sabi ng 19, kinagabihan ng araw ng linggo, tinukoy na yung araw na yun. Kasi umaga yun eh, nangyari yung kay Maria Magdalena, tsaka kala Juan, na nakita nilang wala si Jesus sa libingan. Ngayon itong gabi na. Siyempre, marami ng senaryo doon, malamang, pinag-uusapan na nila yun. Kinagabihan, John 20:19, kinagabihan ng araw ng linggo, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakasara ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Ibig sabihin, lihim lang silang nagtitipon. Dumating si Jesus at tumayo. Nakasara yun pero nakakagulat pag nandiyon si Jesus Christ. Nagulat sila. Okay? Dumating si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sumayin yung kapayapaan. Sabi niya, nakasara yun pero nakapasok si Jesus Christ.
Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Nang makita nila ang Panginoon, tuwang-tuwa ang mga alagad. Okay? Nakapasok si Jesus Christ. Okay? At nung nakita nila si Jesus Christ, tuwang-tuwa sila, yung mga alagad. Sinabi naman ni Jesus, "Sumaiyo ang kapayapaan. Kung paano isinugo ako ng Ama, isinugo ko rin kayo." Pagkatapos sila'y hinihaniya at sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patatawaran ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Subalit ang hindi ninyo patatawarin ay hindi nga pinatawad." Kaya tayo magtatanim ng galit po at sama ng loob sa ating mga puso. Lalo na tayo kumikilala sa ating Panginoong Hesus. Ngunit si Tomas na tinatawag na kambal at kabilang sa 12 ay wala roon nung dumating si Jesus. Kaya sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas. Kaya yung mga nakakita kay Jesus Christ, ibinalita kay Tomas. Sumagot, sabi niya, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita at nahawakan ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at hanggat hindi ko naisuot ang aking daliri sa mga sugat na iyon at sa kanyang tagiliran." Makalipas ang 1 linggo at lumipas yung 1 linggo uli, muli nagkakatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama na nila si Tomas. O sa linggo lumipas, nagtipon ulit sila at nandoon na si Tomas. Nakasara uli ang pinto. Nakasara ang mga pinto, muli nakapasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Nakapasok na naman si Jesus Christ at nandoon na si Tomas. At sinabi niya kay Tomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay, ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran at huwag ka nang mag-alinlangan pa, sa halip ay maniwala ka." So, ibig sabihin, napakita siya kay Tomas para maniwala. Okay, kaya yun, sabi niya rito, "Huwag ka na mag-alinlangan pa." Iba ito sa kay Mary. Si Mary, ayaw siya sabi doon, "Huwag mo ako hawakan." Kasi yung paghawak ni Mary, yung pagpigil, okay, sa kalooban na dapat mangyari. Kasi kailangan, siguro, maraming nangyari dyan sa senaryo. Huwag na lang tayong dumagdag, pero maaaring, "Panginoon, huwag ka nang umalis." Gusto niya na makasama na nila si Jesus Christ habang panahon. Hindi pwede. Kailangan ni Jesus Christ bumalik sa Ama. Okay? Kay Tomas naman, kaya siya nagpakita at nagpahawak para patunayan na totoong muli siyang nabuhay. Okay? Yun yung proof na talagang buhay siya. Kasi ayaw maniwala rin Tomas eh. Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko napapatunayan, nakikita ng aking mga mata o nahahawakan yung tagiliran niya at yung mga butas sa kanyang pinagpakuan. Okay? Kaya gusto ni Jesus Christ na maniwala si Tomas, kaya nagpakita siya. Okay? Kaya yung pagpapakita ni Jesus Christ para maniwala silang lahat na talagang si Jesus Christ ay totoo. At yung propesya na sinasabi ng banal na kasulatan na talagang mabubuhay siya ng Old Testament pala, ay talagang magawa at mangyari at makita nila talaga na tunay ang mga propesya. Amen? Yun yung purpose niya. At sinabi sa kanya ni Tomas, "Tignan mo ang mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran at huwag ka na mag-alinlangan pa, sa halip maniwala ka." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Pero mo, Panginoon niya na si Jesus at Diyos niya pa. Kaya tayo sa ating buhay dapat Panginoon at Diyos natin ang ating Panginoong Jesus. Kaya tanggapin natin siya bilang hari sa ating mga buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako?" Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Kaya mapalad tayo. Amen? Ng mga taong narito ngayon na kahit kinikwento na lang ito ni John D. Bilabid sa atin, pero sumasampalao, naniniwala pa rin tayo sa ating Panginoong Jesus. Amen? Marami pang himala ang ginawa ni Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi nakasulat sa aklat na ito. So, ibig sabihin, yung mga nangyari na yun, marami pa na hindi isinulat. Okay? Nung mga senaryo ng nawaling na buhay si Jesus Christ, marami pa ang ginawa ni Jesus Christ na mga himala. Marami pang himala. Ibig sabihin, marami siyang ginawa. Mahaba pa yun 40 days yun Okay? Ang mga nakatala nito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus, ang Kristo, ang anak ng Diyos, at upang magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan nila. Kasi ang purpose ng sulat na ito, kaya sinalize kayo mga pangyayaring ito, ang purpose ni John D. Bilabid ay para tayong lahat na bumabasa ngayon ay maniwala rin
na talagang si Jesus Christ ay namatay at muling nabuhay. Okay? At upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos na ito na nakasulat sa banal na kasulatan. Ayan, ito tayo sasampalataya at maniniwala na si Kristo ay ating Diyos at Panginoon, kagaya ng sinasabi ni Tomas. Amen? Kaya yun, tandaan natin. Kaya lipat na tayo ngayon sa John chapter 21. Kaya itong John chapter 20, ang muling pagkabuhay niya, yung linggo na siya'y nabuhay, talagang nagpakita siya para maniwala yung mga alagad. Kasi kapag ka namamatay yung mga mahal natin, ang sakit sa loob natin eh. Tama po ba? Mabigat eh. Nalulungkot tayo. Ganon din yung mga alagad na nawala sila. Parang wala silang pag-asa. Nawawala sila ng pag-asa. Na bagamat tinuro na at propesya na ni Jesus, kasi hindi pa sa kanila malinaw yung mga bagay na yon. Hindi pa nila nauunawaan na kailangan muling mabuhay ni Jesus. Kaya nagpakita si Jesus Christ para turuan pa sila ng mga bagay na dapat nilang matutunan. Dagdagan pa yung kaalaman na meron sila. At para maniwala sila na totoo ang propesya na talagang mabubuhay siyang magpuli. Na totoo yung sinabi ng propesya at maging yung sinasabi niya nung kasama pa nila siya. Amen? Kaya dito tayo sa 21, John chapter 21, ang ikatlong pagpapakita ni Jesus. John chapter 21, verses 1 to 25, may silang pala siya. Pagkatapos nito, muling nagpakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang nangyari. Kwento na naman ni John. Okay? Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas, na tinatawag na kambal. Si Tomas yung hindi naniniwala kanina na hindi niya nahawakan pa. Si Nathaniel na taga-Kana sa Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at dalawa pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, mangingisda ako. Sabi ni Pedro sa kanila makakasama, mangingisda ako, sasama kami. Sabi nila, umalis na. Sabi nila, umalis na sila at sumakay sa isang bangka. Magdamog silang ng isda, subalit wala silang nahuli. Okay, si Pedro, sinabi niya, mangingisda ako. Ang sabi naman ng mga kasama niya, sige, sama kami. Okay, parang ganon. At lahat sila sumama at nangisda. Subalit, wala sila nahuli. Na mag-uumaga na, tumayo si Jesus sa pangpang. Ngunit siya hindi nila nakilala. Mag-uumaga na naman, si Jesus Christ tumayo sa pangpang. Yan, at hindi nila nakilala. Sabi niya, mga anak, mayroon ba kayong huli? Tinanong sila ni Jesus Christ. Si Jesus Christ, sa pangpang sila nandoon. Sa gilid ng dagat, pangpang, gilid ng dagat. Laot, gilid, nakatayo. Tinanong sila, mga anak! Ay, siyempre, parang gano'n, ang layo nila eh. Pero yung tanawa, yung nagkakarinigan, meron ba kayong huli? Sabi nila, hindi nila nakikilala si Jesus Christ. Wala po, sagot nila. Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo. Sabi ni Jesus Christ, ihulog ninyo ang lambat. Siyempre, medyo ganun yung pagkakasabi niya, medyo pagitan yan eh. Ganun naman talaga sa dagat, pagka nag-usap kayo, medyo malayo. Lalo pag nasa pangpangka. Okay? Sabi ni Jesus, inihulog nga nila ang lambat at nang hilahin nila ito, ay hindi nila makaya sa dami ng huli. Nakahuli sila. Wala silang huli, pero nang inutos ni Jesus Christ sa kanila na ihulog yung lambat, nakahuli sila. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, sino yun? Sino yung nagsabi? Si John the Beloved. Yung pinakamamahal ni Jesus, si John the Beloved. Sinabi kay Pedro, sinabihan ni John si Pedro, ang Panginoon iyon, sabi niya. Parang gano'n yung pagkakasabi niya, damdam-padamdam. Kasi siguro naalala niya nung mga nakalipas na panahon na gano'n din yung senaryo, tinuruan sila ni Jesus kung paano sila makakahuli ng isda. Nang marinig ito ni Simon Pedro, nagsuot siya ng damit. Narinig niya yun, si Jesus yun. Siguro, suot agad siya ng damit. Saan? Parang gano'n. Nagsuot siya ng damit dahil nakahubad siya noon at saka lumusong sa tubig. Yun kasi, suot siya ng damit. Unang konsepto, si Jesus yun. Dapat, ginagalang natin ng Diyos. Kaya tanda natin, dumaong sa pangpang ang kasama niyang mga alagad, sakay ng bangka at hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaano malayo sa pangpang, mga 90 metro lamang. O, malayo rin. 90 meters yung layo. Okay. Hindi naman kalayuan, pero malayo-layo din. Pagkaahon nila, sa pangpang, nakakita sila roon ng isdang inihaw sa baga at ilang tinapay. Magdala kayo rito ng ilang isda na huli ninyo, sabi ni Jesus.
Kaya sumama sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pangpang ang lambat na puno ng malalaking isda, 150 pieces, ang lahat ng nahuli nila. Hindi nasira ang lambat kahit ganoong karami ang mga isda. Malalaki isda yung nahuli nila, 153 ang lahat ng nahuli nila. Hindi nasira ang lambat sa sobrang bigat, hindi nasira kahit ganoong karami ang mga isda. Halika kayo at mag-almusal tayo, sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay hindi nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, ganoon din ang kanyang ginawa sa isda. Ito ang katlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako nang higit sa mga ito? Opo, Panginoon, sabi ni Pedro. Alam ninyong mahal ko kayo. Tugon niya. Sabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, pakainin mo ang aking mga tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, pangalawang tanong, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumugod si Pedro, Opo, Panginoon. Alam ninyong mahal ko kayo. Sabi ni Jesus, alagahaan mo ang aking mga tupa. Pangatlo, ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong nang mahal mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. At alam ninyong mahal ko kayo. Sabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga to. 3 times tinanong ni Jesus si Pedro kung mahal niya siya. Sabi ni Pedro sa pangatlo, Panginoon, alam niyo yung lahat ng bagay. Kasi ang Diyos kasi, all-knowing God. Nababasa niya yung isip at damdamin ng tao. Kaya sabi ni Pedro, Panginoon, hindi naman ako makakapagtago sa inyo kahit magsinungaling ako. Parang yung sa isip niya, talagang malalaman niya yung totoo. Alam niyo, mahal ko kayo. Kung ganoon, yung mga taong nagmamahal sa akin, dapat nagpapakain ng mga tupa. Kaya tayo, kung tayo mahal natin ang Panginoon, tandaan natin, kagaya ni Pedro, yung bili niya kay Pedro, pakainin natin ang mga tupa. Okay? Huwag tayong manawang mag-share ng salita ng buhay. Yung pagkain ng buhay, yung salita ng Diyos. Okay? Kagaya ng bili ni Jesus Christ kay Pedro, tayo rin dapat na nagmamahal kay Jesus Christ 3 times. Bakit 3 times? 3 times niyang dininay si Jesus Christ eh. 3 times niyang, hindi ko kilala yan. Ibig sabihin, sa mga taong makasalanan na nagdi-deny sa Kanya, huwag tayo magtubiling bumalik. Kagaya ni Pedro, bumalik din tayo sa Panginoon at magpakain ng mga tupa. Okay? Gawin natin yung ating mga tungkulin kasi tatanggapin muli tayo ng Panginoon at pag natanggap tayo ng Panginoon, gawin natin yung tungkulin natin. Ano yung tungkulin natin? Go and make disciples. Spread yung good news. Pakainin natin yung mga nagugutom. Ano yung kagutuman? Yung salita ng Diyos. Yung ano yung nauuhaw, yung kauhawan, yung salita ng Diyos na dapat kabusugan ang ating mga spiritual na buhay. Okay? Pakatandaan mo, noong bata ka pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at pumupunta ka kung saan mo gusto. Muli, pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka sa lugar na di mo gusto. Sinabi niya ito upang ipahiwatig kung paano mamamatay si Pedro at kung paano niya pararangalan ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Yan, pinahayag ni Jesus Christ yung magiging buhay ni Pedro. Kaya tayo, hanggang sa ating kamatayan, kagaya ni Pedro, dapat ginagawa natin yung tungkulin natin na inuutos ni Jesus. Si Jesus Christ, si Pedro, inuutosan ni Jesus Christ na pakainin yung mga tupa hanggang siya ay mamatay. Kasi pinahayag din ni Jesus kung paano siya mamamatay. Okay? Kaya tayo hanggang may buhay, dapat ginagawa natin yung tungkulin natin. Ano yung tungkulin natin? Mga anak ng Diyos na tagasunod ni Kristo, yung magpakain o mag-spread ng good news kagaya ni Pedro. Amen? Lumingon si Pedro at nakita niyang kasunod niya ang alagad na minamahal ni Jesus. Ngayon, sinabi ni Jesus Christ sa kanya patungkol sa kanya. Tapos, tinanong niya naman si Jesus Christ. Ang humihilig sa dibdib ni Jesus. Nakita ni Pedro, lumingon, nakita niya si John di Bilapit, kasunod nila. Tinanong niya si Jesus, Panginoon, sino? Ang siyang humilig sa dibdib ni Jesus, John 21:20, lumingon si Pedro, yung kwento ni Jesus Christ kay Pedro yung magiging buhay niya,
yung magiging wakas niya, o yung dapat niyang gawin, lumunod si Pedro at nakita niya ang kasunod niya, alagad na minamahal ni Jesus. Ito si John the Beloved, yung pinakamamahal ni Jesus na nakita ni Pedro nung lumunod siya. Ang siyang humihilig sa dibdib ni Jesus nang sila'y naghahapunan at nagtanong, Panginoon, sino po ang magkakaano sa inyo? Si John the Beloved kasi nagtanong kay Jesus Christ, Panginoon, humihilig sa dibdib, sino po yung magkakaano sa inyo? Si John the Beloved yun. At yun yung nakita ni Pedro nung lumingon siya. Nang makita siya ni Pedro at tinanong nito si Jesus, Panginoon, paano po naman ang taong ito? Tinanong niya, paano naman po si John? Ano ba yung magiging buhay niya? Sumagot si Jesus, kung mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Sumunod ka sa akin. Kumala ka pala, dito muna tayo. Sumagot si Jesus, kung mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Sabi ni Jesus Christ, kasi gusto mong alamin din ni Peter kay Jesus na, paano naman, kasi pinento niya na magiging buhay ni Pedro Kasi all-knowing God si Jesus. Kaya tayo, ang Diyos lang ang nakakaalam ng lahat sa buhay natin. Okay? Yung magiging wakas natin, alam ng Diyos yun, tayo hindi natin alam. Ano lang ang dapat natin gawin? Sa buhay natin, yung sumunod lang sa Diyos, kay Jesus. Kagaya ni Pedro. Sumagot si Jesus, kung mabuhay siya hanggang pagbabalik ko, ano sa iyo? Kung kong buhayin si John the Beloved habang panahon, anong problema? Anong mawawala sa iyo? Anong pakialam mo? Parang gano'n. Huwag mo na siyang pakialaman. Ako nakakaalam ng plano ko sa buhay niya. Parang gano'n. Gano'n din sa buhay natin. Ang gawin lang natin yung mga bagay na pinagagawa ni Jesus sa atin, okay? Kaya doon tayo dapat focus tayo mga alagad at tagasunod ni Kristo. Focus lang tayo sa lahat ng bagay na ginagawa natin para sa Kanya. At yung ibang tao, focus lang din dapat din sila sa mga bagay din na pinapagawa ng Diyos kanila. Okay? Kaya huwag na natin tingnan yung paglilingkod ng iba. Tingnan na lang din natin yung paglilingkod na dapat natin gawin sa Diyos. Amen po ba? Nakukuha po ba? Sa scenario ito, sa John chapter 21. Kasi tinanong ni Jesus si Pedro 3 times, mahal mo ba ako? O kung mahal mo ako, pakainin mo yung mga tupa. Sabi ni Pedro, Panginoon, nalungkot siya, Panginoon, alam niyo yung lahat ng bagay, all-knowing God kayo, omniscient God kayo. Alam niyo na nababasa niya yung isip, lahat alam niyo, hindi ako makapagtago siya. Alam niyo, mahal ko kayo. Kaya tayo din ang nakakaalam sa sarili natin kung ano yung relasyon natin sa Diyos. Tama mo ba? Alam mo sa sarili mo na talagang sinusunod mo ang Diyos. Alam mo sa sarili mo na malaki pagkukulang mo sa Diyos. Alam mo sa sarili mo na wala kang ginagawa sa Diyos. Wala kang itatago sa Diyos. Kaya dapat natin gawin, magtapat lang tayo sa Diyos kagaya ni Pedro. Panginoon, hindi ako makakapagtago sa iyo. All-knowing ka. Alam mo yung lahat ng bagay na ginagawa ko. Alam pagkakasala ko, alam mo yung nagawa ko. Kasi 3 times niyang dininay si Jesus. Alam niya Jesus yun. Prophecy niya yun At napatunayan ni Pedro na totoo. Na alam nga ni Jesus ang lahat. Kaya walang nang magawa si Pedro kundi magtapat kay Jesus at magpasakop na lang sa Kanya. Kaya tinuruan siya ni Jesus, kung mahal mo ako, yung ebidensya na dapat mong ginagawa, dapat hanggat nabubuhay ka, pakainin mo yung mga tupa. Hanggat nabubuhay ka, i-share mo yung salita, yung pag-ibig ko sa lahat. Yun ang ibig sabihin ni Jesus Christ. Kaya tayo, na nakakaalam ng buhay natin ang Diyos, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Alam ng Diyos na gagawa tayo ng mali, alam ng Diyos na hindi tayo totoong anak niya, alam ng Diyos naman na desidido tayong gawin ang mga bagay na dapat natin gawin na lang natin. Okay? At huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Huwag natin ibaling sa iba ang ating atensyon, bagkus huwag tayong matinag at gawin na lang ang tungkulin na inaatang sa atin ng Diyos. Kaya tapos lumingon siya. Sabi ni Jesus, hanggat nabubuhay ka, pakainin mo yung aking mga tupa. Tapos lumingon siya. Siyempre, tayo mga tao, minsan, gusto natin yung may kadamay tayo. Tara, punta tayo doon. Tara, sama ka. Minsan, ayaw mo mag-isa Ganun tayo minsan wala tayong lakas ng loob Minsan, malakas lang ang loob natin kapag may kasama tayo Tama? Parang gano'n, yung nararamdaman din ni Pedro. Ako lang ba yung ganito? Paano naman siya? Paano naman yung iba? Di ba? Parang naiisip niya. Okay, sabi ni Jesus, tinuruan siya ni Jesus, ano naman sa'yo kung buhayin mo siya magpakailanman? May mawawala ba sa'yo? Di ba?
Anong pakialam mo doon? Ano yung concern mo doon? Tama, parang gano'n. Kaya sa buhay natin, gawin lang natin yung mga bagay na pinagagawa ng Diyos. At huwag na natin saklawan pa yung mga bagay na hindi natin dapat saklawan. Focus lang tayo. Colossus 3:23, ano man ang iyong ginagawa, gawin mo ang lahat na parang ang Panginoong Jesus ang iyong pinaglilingkuran. Amen? Huwag tayo ma-discourage sa sarili natin, kagaya ni Pedro, yung pagtatwa niya kay Jesus Christ. Hindi siya na-discourage sa sarili niya. Alam niyo, sa sarili niya, itinakul niya si Jesus. Tapos, ang kapal ng mukha niya, haharap siya kay Jesus, di ba? Ikaw, may hiya na tayo lang, matotoo di ba? Hindi ka mapapakita. Pero hindi tayo dapat mahiya sa Diyos. Kasi bakit? Alam ng Diyos sa lahat. Ba't ka mahiya? Sa Diyos na nakakaalam ng iyong puso. Tama? Hindi ka dapat mahiya sa Diyos. At huwag ka dapat mag-discourage kasi lahat tayo ay hindi karapat dapat sa Diyos. Lahat tayo ay may mga kasalanang nagagawa. Hanggat sa mundong ito, hindi tayo makakaliwas, hindi makagawa ng kasalanan. Pero, tandaan natin, alam ng Diyos ang laman ng puso natin. Kung sinasadya ba natin ito at gusto natin sadyain uli, o alam ng Diyos kung nagsisisi tayo at gusto na natin magbago, at gusto na natin maglingkod sa Kanya. Kaya huwag tayo mag-aatubiling lumapit sa Kanya. Okay? Kagaya ni Pedro, tanggapin pagbalik kay Jesus Christ at tanggapin ang lahat ng mga bagay na dapat natin tanggapin. Confess. Kaya i-repent yung mga bagay na dapat i-repent. Si Pedro nakapag-repent Panginoon, alam mo lahat ng bagay. Alam mo pinagsisihan ko na yon. Parang gano'n. So, patawarin mo ako. Repentance. Ito sa salitang Greek metanoia. Pagbabago. Kaya si Pedro nagbago. Okay? Nagbago. Ng isip, pananaw sa kanyang buhay. Nag-repent kasi siya, kaya nakapagbalik siya sa Panginoon. Tayo rin. Kailangan natin mag-repent sa Panginoon upang magkaroon tayo ng pagbabago. Tanggapin natin muli yung paghahari ni Jesus. Kagaya ni Pedro. Panginoon, alam mo lahat ng bagay, hindi ako makapagtago sa iyo. All-knowing ka. Kaya, gaya niya, maging lumapit muli tayo sa Diyos at magbalik. Okay? At tukdin ang ating mga tungkulin lang na dapat ginagawa. Ano yun? Ang magpakain sa mga tupa bilang tagasunod, bilang Ama natin ang Diyos, na Ama ni Jesus. Okay? Kaya kanina, di ba? Kay Maria Magdalena, pupunta ako sa aking Ama na inyong Ama. Okay? Kaya nga pupunta ka sa mga kapatid ko. Kapatid ang turing niya ni Jesus Christ sa mga alagad. Ang tunay na pamilya ni Jesus Christ, yung mga taong tumatanggap sa Kanya, sumusunod sa Kanya. Okay? Kasi, paano ba mapapatunayan niya? Yun yung time na pumunta si Mary at yung mga kapatid niya kay Jesus Christ. Sabi ng alagad, Panginoon, nandiyan po yung ina at mga kapatid niyo. Sino aking ina at mga kapatid? Tinuro niya yung mga alagad, sila. Kaya tayo, mga sumusunod sa Kanya, tumatanggap tayo yung totoo niyang pamilya. Okay, tayo yung totoong itinuturing niyang mga kapatid at tayo yung itinuturing ng Diyos na mga anak niya. Amen po ba? Amen. Yan. Tandaan natin, kaya kung gusto natin maging tunay na pamilya, yung mga pamilya natin yung literal. Kasi yung mga pamilya natin, may literal tayong pamilya. Yung mga tatay natin, nanay natin. Kung gusto natin sila maging tunay na kapatid, kailangan nila sumampalataya rin at pakipag-isa sa ating Panginoong Jesus. Okay? Kaya, kapag sasampalataya tayo, ikaw at ang buong sambahayan maliligtas. Bakit? Kapag sumampalataya ka, siyempre dapat, kagaya ni Pedro, pakainin mo ang aking mga tupa. Uunahin natin mahal natin sa buhay. Amen? Para maging tunay natin silang pamilya. Amen? Huwag natin silang tigilan. Ipanalangin natin sila, Pastor, paano kung ayaw talaga? Ipag-pray natin. Pag huwag tayo tumigil. Wala kayong hindi natin alam kung anong kalooban ng Diyos sa buhay nila. Ang mahalaga, kagaya ni Pedro, sinasabi ni Jesus Christ, pakialaman mo lang yung sarili mong trabaho. Okay? Gawin mo lang yung mga bagay na dapat mong gawin. Huwag mo lang pakialaman si John. Okay? Kasi iba naman yung plano mo sa kanya. Ano sa'yo kung gusto ko siyang buhayin habang panahon? Kaya sabi sa 22, sumagot si Jesus, kung nais kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Sumunod ka sa akin. Yan. Kumalat sa mga mananampalataya ang balitang hindi mamamatay ang alagad na ito. Ngunit hindi naman sinabi ni Jesus na hindi siya mamamatay, kundi kung nais kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Kaya
Pagka balita din talaga, yung itlog nagiging sisiw agad di ba? Kaya nag-advance sa yung mga tao na narin, ay si John hindi mamamatay. Kahit kailan hindi mamamatay. Kaya hindi naman yung sinabi ni Jesus. Ang sinabi lang ni Jesus Christ, kung nais ko. Kung nais kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Yun yung sabi niya kay Pedro. Kung gustuin kong mabuhay si John habang panahon, wala ka naman pakialam doon. Ano naman sa iyo? Ano concern mo doon? Parang gano'n. Nasa akin na yun. Parang sabi ni Jesus. Kasi siya naman ang decision ng lahat. Kaya lang, narinig yun ng iba. Kwento nila noon, may mga martis na noon eh. May pakpak ang balita. Kaya si John hindi niya mamamatay kasi sinabi ni Jesus. Alam nila si Jesus Christ ay talagang pagka sinabi, tiyak ang nangyayari. Kaya yun yung balita noon. Siya ang alagad na nagpapatotoo tungkol sa mga bagay na ito. Siya rin ang sumulat ng mga ito at alam namin totoo ang kanyang pahayag. At marami pang ginawa si Jesus na kung isusulat lahat at inaakala kung hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na may isusulat tungkol dito. Pero yun ha. Marami pang mga ginawa si Jesus Christ at kung isusulat hindi kasya sa buong daigdig. Pero yun ha. Hindi magkakasya kahit sa buong daigdig. Siguro mapupuno ng daigdig ng mga bagay pa na ginawa ni Jesus Christ. Yan. Kaya yun, ang sulat ito si John Dibilapid ng Book of John. Okay? At siya mismo ang nagpapatotoo dahil kagaya ng sinulat niya, nakasama niya, napatunayan niya na talagang totoo ang kanyang sinusulat. At hindi lang siya ang nakasaksi nito. Marami sila. Okay? Marami mga tao na nakasaksi nito. Maging yung sumibat sa kanya, kagiliran. Talagang naniwala na si Jesus Christ ay talagang anak ng Diyos. Amen? Kaya yun. John chapter 21. Kaya si John Dibilapid, ang sumulat ng Book of John na nagpapatotoo ng sulat na ito, na talagang totoo ang mga nangyayari. Okay? Kaya sa buhay natin, ang gawin lang natin yung tungkulin na pinagagawa sa atin ng ating Panginoong Hesus. Ano yun? Yung, kagaya ni Pedro, pakainin ang matupa. Lobat na siya. Bakit charge yung battery nito? Pakainin yung mga tupa. Ayan. Kaya go and make disciple. Huwag tayong, si Jesus Christ bago umakit sa langit, Matthew 28:19 to 20, humayo kayo at ipangaral ang mabuting balita. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Yan talaga ang tungkuling iniiwan sa atin ng ating Panginoong Hesus. Merong utos na ibinigay sa atin ng Diyos. Ano yun? Dalawa. Ano yung dalawang utos? Ibigin ng Diyos at ibigin ang ating kapwa. Ngayon, sa pag-ibig natin sa Diyos, paano natin ito magagawa? Yan. Kasi ibig ng Diyos ang lahat ay maligtas. Okay? Ibigin natin ng Diyos, kailangan natin siyang tanggapin sa ating mga buhay bilang Haring Panginoon. Diyos na ating with action. Okay? Ng totoo. Kasi kagaya ni Peter, Panginoon, alam niyo ang lahat ng bagay. Hindi tayo pwedeng makapagtago sa Diyos. Kung tatanggapin natin ang Diyos sa ating buhay, kung sa salita lang, alam ng Diyos yun. Hindi counted sa Kanya yun. Hindi niya papadala yung Holy Spirit sa atin. Nakatibayan na tayo ipanganak muli sa Espiritu o maging eklesiya niya. Okay, alam niya yun. Kaya wala tayong choice. Kundi buksan natin puso sa ating Panginoong Hesus at magtapat sa Kanya, mag-confess, mag-repent sa lahat ng ating mga buhay na nagawa sa Kanya, ipagtapat natin sa Kanya at tanggapin yung Kanyang paghahari sa ating buhay. Okay? Nang sa ganun, ang banal na Espiritu po sa atin, maging katibayan na talagang tayo eklesiya na, nabubuhay, ulos si Kristo tayo, katawan, individual, okay? Iglesia, okay? Maging iglesia. Pamumuhay, ulos si Kristo tayo, katawan. Hindi tayo makakapagtago sa Kanya. Kaya tandaan natin yan. At sa paraan natin, maipakikita kagaya ni Pedro, kung mahal mo ako, o tinan mo, sabi ni Jesus Christ, kung mahal mo ako, kung iniibig mo ako, kung iniibig mo ang Diyos, ano yung dapat mong gawin? In-advise siya ni Jesus Christ, pakainin mo ang aking mga tupa. I-share natin si Jesus sa iba, sa ating kapwa. Kung sinasabi natin mahal natin ang Diyos, iniibig natin ang Diyos, kailangan natin ipakilala ang salita ng Diyos sa mga tao at walang ibang salita ng Diyos kundi si Jesus. Okay? John chapter 1 verse 1.
John chapter 1 verse 1. Nang pasimula, naruna ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Okay? Sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nilikha nang hindi sa pamamagitan niya ang nilikha. Genesis, ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng salita. Tama po ba? Let there be light. At yung salita ngayon, kasama na ng Diyos ng pasimula pa. John chapter 1 verse 4, sa Kanya ay may buhay. Sa salita na yun, sa Kanya ay may buhay, sabi rito. At ang buhay ang siyang ilaw ng kasangkatauhan. At yung salita na yun, yung ilaw din ng sangkatauhan. 5, nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito nagapit kailanman ng kadiliman. At may nagpapatotoo doon. At naparito si Juan na isinugo ng Diyos. Sino itong wala ito? Si John the Baptist na nagbabautismo sa tubig. Upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang lahat ng sumampalataya dito, nagpapatotoo siya sa salita ng ilaw. Okay? At upang kapag sumampalataya ang lahat ng tao sa ilaw na ito na pinatotohanan niya, hindi siya ang ilaw, subalit na parito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw. Si John the Baptist, hindi siya yung ilaw. Pero pinatutunayan niya, yung ilaw na yon. Ito ang tunay na ilaw. Ito na, pinakilala niya na. Dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Dumating ang salita. Ito na, yung ilaw, yung salita na, tinukoy na. Sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutan ito. Nanilikha sa pamamagitan niya. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Sino yun? Si Jesus. Okay? Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Kaya tayo nagiging anak ng Diyos kapag tayo tumatanggap sa ating Panginoong Hesus. Amen. Sila nga ang naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ay sa kalikasan o kagustuhan o sa kagagawa ng tao, kundi ang pagiging anak nila ay dahil sa kalooban ng Diyos. Okay? Diyos ba yung nagluwal sa atin? Hindi naman, ang tao. Kaya wala tayong nagawang bagay para maging anak tayo ng Diyos. Okay? Kundi dahil lang sa ating Panginoong Hesus. Okay? Ang salita ay naging tao. Si Jesus na talagang tinutumbok. At nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ang puspos na kagandahang loob at ng katotohanan. Nagpapatotoo si Juan tungkol sa Kanya, isinisigaw niya. Siya tinutukoy ko ng aking sabihin, ang darating na kasunod ko ay higit kay sa akin sapagkat siya ay naroon na. Bago pa man ako ipanganak. Pero yun mo na, tanda pa siya kay Jesus. Pero sabi niya, bago pa ako ipanganak, nandoon na talaga siya. Dahil siya ay puspos ng pag-ibig, naranasan natin ang masaganang kagandahang loob ng Diyos. Dumating ang kautusan sa amin sa pamamagitan ni Moises, ngunit sa pamamagitan naman ni Yesu Kristo ay dumating ang kagandahang loob at katotohanan. Kailan wala pang nakakita sa Diyos, ngunit siya ay pinakilala ng kaisa-isang Diyos na lubos na pinamahal ng Ama. Okay? Kaya pinapakilala ni John the Baptist si Jesus Christ na salita, nagkatawang tao na nabuhay sa piling nila. Amen. Kaya yung salita na yon, si Jesus Christ na dapat natin ipamahagi sa lahat ng mga tao para maipakilala natin sa ating buhay na iniibig natin ang Diyos. Amen? Ayan. Kung iniibig mo ako, pakainin mo ang aking mga tupa. Okay, si Jesus Christ na dapat ipamalita natin ang katibayan na iniibig natin ang Diyos. Amen? Kaya ang pagmamahal sa Diyos, ang the best na bagay na maipakikita natin mahal natin ng Diyos, ayan yung pinapakain natin yung mga tao minamahal ng Diyos. At yung mga tao hindi pa nakakakilala yon sa ating Panginoon. Kasi si Jesus yung salita na dapat natin ipakilala sa mga tao hindi pa kumikilala sa Kanya. Bakit? Kasi ibig ng Diyos ang lahat ay maligtas. Okay? Plano ng Diyos na pagharian tayo sa buhay na walang hanggan sa ilalim ng paghahari ng ating Panginoong Hesus. Kaya dito sa lupa, kailangan natin mapagharian ang ating Panginoong Hesus. Parang sa ganun, pagdating ng araw na yon,
maghari ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Okay? Kaya, kung paano natin dapat ibigin ng Ama dapat, kagaya ni Peter kasi sabihin ni Jesus, kung mahal mo ako, pakainin mo ang aking mga tupa. Okay? Hindi literal na pagkain yun. Baka mag-grocery ka, baka kainin kayo. Feeding. Oh. Okay yun, maganda yun, pero spiritual yun. Amen? Kailangan nating sabihin sa lahat na mahal sila ng Diyos. At ibig ng Diyos na sila ay maging anak din niya. Amen? Nakagaya natin na itinuring na ng mga anak ng Diyos. Amen? Palapakan natin ng Panginoon. To God be the glory. Yan. Purihin ng Diyos. Ayan ang John chapter 20, verse 21. At natapos na natin yun. 20:21. Okay. Kaya purihin ng Panginoon. Tapos na tayo sa book of John. Kung hintulan pa ng Diyos, Bible reading, pwede ba nating talakayin pa yung iba pang sulat ni Apostol Juan. 1 John. 1 John, 2 John, 3 John. Ano pa isa? Sulat ni John. Ano yung sinulat ni John eh? 5 eh. John, 1 John, 2 John, 3 John. Ano yung isa? Brother Aaron, ano yung isa? Revelation. Pahayag. Si John din yon nagsulat nun. Kaya 5 books. Si Moises may 5 books din. Genesis, Leviticus, Deuteronomy, tama ba? Exodus, Numbers. Yan. Kay John, 5 rin. Okay. Kaya, tapos na tayo kay Paul, kay Pablo, sulat ni Paul. Kay John na tayo ngayon. Okay. Tinatapos natin yung books niya. Kasi ang purpose, at least kahit paano hindi tayo nagbabasa sa bahay natin ng Bible, si church, binabasa natin buo ang Bible. At nawa, samahan tayo ng Panginoon, nabasa natin ang buo. Maging sa Old Testament. Amen? Kasi napakahalaga nito. Sa bahay, hindi tayo makapagbasa. Pero huwag din natin itolerate yung sarili natin, hindi tayo nagbabasa ng Bible individual sa ating tahanan. Napakahalaga ng bumulay-bulay tayo ng salita ng Diyos para higit natin makilala ang Diyos sa ating tahanan. Bago matulog, pagkagising, dapat nagbabasa tayo ng Bible. Laanan natin ang oras at panahon sa pagbabasa. Amen. Pero ganoon pa man, kapag may nire-reveal na mga pagtuturo na iba, na buhat sa Diyos, na salita ng Diyos, may tinuturo dito tuwing umaga. Kaya agahan natin. Kasabi ka natin na laging nagbabasa ng Bible every Sunday. At least dito sa church, at kung hindi natin natatapos, sa tahanan natin, mas lalo natin siyang aralin para mas din natin malaman ang nais ng Diyos na ipaunawa sa atin. Amen? Yun lang, yung purpose niya, kaya nagba-Bible reading tayo. Pero yun nga, gaya sa sabi natin kapag may nire-reveal ang Diyos na gusto natin matutunan, yun, ako may gusto na ituro si Pastor Eddie sa atin. Kasi si Pastor Eddie nagpaturo. Mga kaalaman na buhat sa Diyos, gamit siya. Kaya tuturo natin dito. Pero kapag wala, magbabible reading tayo. Ang purpose, matapos natin yung Bible, at least man lang sa church. Okay? Karagdagan natin. Kasi sa aming pag-aaral, sabi sa amin ng mga professor namin taga-Korea, ang Bible, para hindi natin maunawaan ng mas malinaw, at least ulitin natin siya 50 times. Ilang beses natin na ulit yung Bible. Sino nakatapos na ng Bible? Ako siguro 5 or 6 na natapos ko na siya ng buo. Ang layo pa. 50 times, hindi meron ba akong 44 times na dapat gawin. Tama ba? Wala pa ako sa katiting. Pero yung iba talaga nakatawa na 30 times, 25 times. Sa isang taon siguro 2 ulit kaya natin yan, 3. Hindi lang natin magawa, busy tayo. Kasi mga hindi pa nakakatapos. Okay, na kagaya ni Peter. Alam mo yan, Panginoon, diba? Lord, alam mo po, na hindi pa ako nakatapos ng Bible. Bigyan mo ako ng desire. Desire mo yan. Pag-pray tayo. Kasi ako binigyan lang din ng desire ng Diyos. Conviction ng Holy Spirit. Tapos nag-repent ako, Lord, tulungan mo ako. Gusto ko itang makilala. Kasi nga ako eh. Kapag nagkikwentuhan sila, wala ako, nakanganga ako, hindi ako kumikibo eh. Nakikinggan ko yung isa, hindi ako makarelate eh. Hindi ko alam yung pinag-uusapan nila eh. Ang tagal ko ng Christian eh, simula bata pa ako eh. Hindi ako makibo. Pag tinanong ako, ay hindi ko alam, oo.
Hindi ako makarelate. Tapos nag-iisa ako, Lord, ang tagal ko lang Christian, hindi ako makarelate sa kanila. Ayoko lang ba magsinungaling? Kahit tinatanong nila ako, oo ka, hindi ko alam. Tulungan mo ako. Binigyan ako ng discernment ng Panginoon every 3 a.m. ng madaling araw. Gamit ko, titik pa ako ng cigarette na rin, nanigarilyo pa ako eh. Pero yun, nanigarilyo pa ako doon. Pero kinukumpik na ako ng Panginoon, nagtatalo na yung laman at spiritual ko. Gumigising ako ng 3 a.m., gamit ko yung flashlight ng pinagsisindi ko ng sigarilyo ko. Kasi madilim eh, sa labas namin, nakalahihiya ako makikita ako nagbabasa ng Bible. Nahihiya ako. Pero, yung tsatsagaan ko yung dilim, gamit ko yung flashlight, yung generic na Bible. Kaya nga nadurog yung kakabasa namin yung kasama, salitang kami ng Bible. Nadurog siya, naubos yung page niya. Sa labas ako, sa corridor ng bahay, sa may backyard ng bahay namin. May takip kasi yun. Pa-flashlight ko lang siya. Nagugulat kami siya pinakatingin sa akin. Wala kong multi-mali, kapit-bahay namin. Kaya lang, patay na siya ngayon eh. Ito yung tinangalan ng jogging siya. Ano yung ginagawa mo? Babasa po ng Bible. Ah, kung ganda yan. Sige, iwaran kita. Pasensya na. Okay, wala na siya eh. Patay na, hindi siya nakikita. Gamit lang yung flashlight ng sigarilyo. Kaya, kagaya ni Peter, alam ng Diyos ang lahat sa buhay natin. Yung laman ng puso, hindi tayo karapat-dapat. Walang karapat-dapat sa Diyos. Hindi tayo nagiging karapat-dapat dahil sa ating sariling kabaitan. Wala tayong dapat ipagmalaki. Ang kaligtasan natin, biyaya ng Diyos yan. Ang Diyos ang unang umibig sa atin. Hindi tayo ang umibig sa Diyos. Kaya dapat nating mahalin ng Diyos. Bakit? Kasi inibig muna tayo ng Diyos. Okay? Kaya isipin natin yung Lord, mahal mo ako. Salamat po. Ganyan lang maging inspirasyon natin para mamahal natin ng Diyos. Amen? Kaya mag-pray lang tayo, Lord. Bigyan mo po ako ng discernment na magbasa ng banal na kasulatan para higit kitang makilala. Kasi paano tayo? Sabi ng Bible, paano ang pananampalataya ay masusumpungan sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Ngayon, paano makikinig? Dapat may nangangaral. Tama? Paano ka makakapangaral? Dapat may sinubok. Diba? Paano mangangaral kung di mo alam ang salita ng Diyos? Kaya dapat alamin mo yung salita ng Diyos para makapangaral ka ng salita ng Diyos. Kasi bakit? Napakahalaga nito. Dito, nagsisimula ang pananampalataya sa mga taong nangangaral patungkol sa pag-ibig ng ating Panginoon Jesucristo. Faith cometh by hearing and hearing the Word of God. At napakahalaga ng pananampalataya, dito nakukuha ang kaligtasan. Okay? Sa salita ng Diyos na ipinangangaral ng mga taong nangangaral dito. Kaya desire natin yung magbasa ng Bible para mas makakuha natin yung mga kaunawaan na dapat natin ibahagi sa iba. Hindi lang lahat ng pastor o guro ang mangangaral o magtuturo. Lahat ng mga taong tagasunod ni Kristo, kagaya ni Peter, ay dapat magpahayag kung iniibig natin ang Diyos ngayon. Kaya paano ipapahayag ng Diyos kung wala kang nauunawaan sa kanyang salita? Hindi mo alam yung kanyang salita at hindi ka nakapagbasa ng Bible. Tama po ba? Kaya lahat ng mga nagsasabing mahal nila ang Diyos, dapat may discernment, alamin yung love letter ng Diyos. Kasi itong Bible, love letter to ni Jesus. Kaya kung mahal mo siya, sabi kong basahin yan. Tama po ba? Love letter yan eh. Pag-ibig ni Jesus yan sa atin. Ay, gusto kong malaman yung pag-ibig ng minamahal ko sa akin. Kagaya ko nung kakras ako noon, sulatan ko siya, tapos magsusulat din siya. Tuwan-tuwa ako nung babasahin ko yun. Ganun tayo sa Panginoon. Dapat sabik tayong basahin yung sulat niya. Ngayon wala kang pananabik basahin yung sulat niya, parang masasabing mahal mo siya. Ayaw mo mong tingnan yung iniwan niya sa yung love letter. Tama mo ba? Kaya magbasa tayo ng Bible. Isipin natin yung Revelation 21:8. Ang bakit kasi yung terminong sinungaling doon. Kapag mahal natin ng Diyos, dapat excited tayo sa lahat. Excited tayo magbasa ng Bible. Excited tayo mag-pray. Dahil gusto natin laging kausap yung minamahal natin. Tama po ba? Kasi excited tayong sumamba, maghandog sa kanyang dakilang pangalan. Okay? Pinananabigan na natin yan pagka Sunday may mga gawain.
Dapat yun yung nararamdaman natin. Pero kung hindi pa yun, huwag kayong mag-alala. Normal lang yun. Mag-pray ka, mag-pray tayo. At hilingin natin na magkaroon tayong discernment sa ating mga puso, sa ating mga buhay. Okay? At huwag kayong mag-alala. Alam ng Diyos ang lahat sa atin kung totoo yung ating mga panalangin, diringgin tayo ng Panginoon. Jeremiah 33, 2 and 3. Ako si Yahweh ang gumawa ng daigdig, Genesis. Nang pasimula, ginawa ng Diyos mo lahat. Ako si Yahweh ang gumawa ng daigdig, kung mananalangin ka, ay diringgin kita. At ipakikita ko sa iyo mga bagay na maluwaga na hindi mo pa lubusang naunawaan. Kaya, mag-pray ka lang sa Diyos na hindi mo nakikita. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, hilingin mo ang banal na Espiritu. Kasi ang banal na Espiritu pag pumasa iyo, ang unang bagay na hakbangin na gagawin niya, i-guide tayo nito sa salita niya. Sa salita ng Diyos, ipapakilala niya tayo kay Jesus. Kaya dito sermon na makilala mo si Jesus at walang ibang bagay na magpapakilala sa kanya kundi ang Bible, ang kanyang salita. Kaya doon kayo iikot, doon iikot ang buhay mo. Kaya kukumbi ka niya, pag nakita niya sa puso mong totoo yung ginagawa mo, talagang nanag-isip mong basahin ito para kang uhaw na usa. Kaya may awit, di ba? Usang parang uhaw, may awit na ganun eh. Parang usa na lagi hinahanap yung tubig na nagbibigay buhay at walang iba kundi salita ng Diyos ngayon. Yan. Kaya pagka nag-iisa, babasa ako ng Bible, parang ako nangihina eh. Kapag hindi ako nagbabasa ng Bible. Lalo kapag nakakaisip ako ng mga kalokohan, ay kahit pastor tayo, naglalaro yung isip natin eh. Re-reviewin ko yun, tapos Bible, magbabasa ako ng Bible. Maya-maya, makakalimutan ko na siya. At may mga ituturo lang ang Diyos. Ganun lang gawin natin. Gawin natin busy yung sarili natin sa pagbabasa ng banal na kasulatan o pakikinig ng salita ng Diyos para magawa natin yung pinagagawa ni Jesus Christ kay Pedro. Ano yun? Yung bili niya kay Pedro, pakainin ng tupa. Sabi kasi 3 times, Pedro, mahal mo ba ako? Opo, Panginoon, mahal ko kayo. Inulit na naman, Pedro, mahal mo ba ako? Opo, Panginoon, mahal ko po kayo. Pangatlo, Pedro, mahal mo ba ako? Panginoon, alam mo ang lahat. All-knowing God ka. Alam ko na, alam ko na nagkasala ako sa iyo, 3 times kitang dininay. Pero alam mo naman ang puso ko. Mahal kita. Kung mahal mo ako, pakainin mo yung aking mga tupa. Ngayon, anong pagkain na yun? Yung salita ng Diyos. Sino yung salita na yun? Si Jesus dapat bahagi. Dapat alam mo yung salita ng Diyos. Ngayon, paano mo ipapakain sa mga tao kung hindi ka nagbabasa ng Bible? Diba? Yun yung tanong. Tama mo ba? Ngayon, pastor, wala akong pa-desire eh. Mag-pray ka. Hilingin mo yung Holy Spirit para magkaroon ka ng desire. Magbasa ng pangarap. Maging legit kang anak ng Diyos. Kasi yung mga anak ng Diyos na minamahal niya, excited yan, alamin yung pag-ibig niya. Kaya nagbabasa yan ng love letter. Tayo yung mga kasintahan ni Jesus eh. Yung mga asawa ni Jesus Christ, groom si Jesus Christ. Kaya alam natin yung pag-ibig niya. Kaya dapat basahin natin yung love letter. Tama mo ba? Kung hindi ka nagbabasa ng Bible, medyo may question doon. Pero hindi ko sinasabi hindi ka anak ng Diyos. May question lang. Pero gaya na ni Peter, tama ba all-knowing ng Diyos? Lord, alam mo ba, hindi ako nagbabasa ng Bible, bahal kita. Oo, alam ko yan, pero kagaya ni Peter, kailangan mo pakainin ng mga tupa. Tama mo ba? Nakadesign tayo, hindi para pakailaman si John. Kasi paano naman si John? Panginoon, Pedro, ano sa iyo? Akong buhayin ko siya. Tama mo ba? Nakukuha ba? Huwag mo silang pakialaman. Sino hindi mo nagbabasa yung pastor, nangangaral lang eh. Pinag-ano lang yan eh. Nagdito lang yan kumukuha sa YouTube eh. Tsaka ano pa, minsan mga AI pa nga ginagamit pangangaral, hindi nagbabasa. Huwag mo silang pakialaman. Ano sabi ni Jesus Christ? Gawin mo lang yun sa'yo. Kaya kung kinukumpi ka magbasa ng Bible, mag-aaral ng Bible, gawin mo yun. Para may maipakain ka sa mga tupa. Amen! Alam pa natin yung Panginoon. May tanong po ba kayo? Okay, wala na. Mahaba na rin eh, no? Mahaba na ng oras natin. Pero yun talaga, totoo. Alam ko sa totoo lang, ang hirap ituro kasi siyempre, masakit talaga salita ng Diyos eh. Pero ganun pa man, gabayan tayo ng Diyos sa lahat ng dapat natin malaman. Kasi yun talaga totoo. Lalo na ngayon, nakikita natin malapit na dumating ang ating Panginoon. Okay?
Malapit na talaga yung mga propesya na dyan na. Sinasabi ko ito, hindi parang takutin kayo. Tayong lahat hindi. Kasi, kagaya ni Jesus Christ, isinulat ito, sabi ni John the Beloved, para maniwala kayo. At para magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan ni Jesus Christ. Ito sinusulat yung mga propesya at sinasabi, tinuturo yung mga propesya ang nagaganap para maniwala tayo na totoo talaga na darating si Jesus. Kasi kung hindi ito totoo, wala na. Uwi na tayo. Tama ba? Wala na tayong hinihintay. Wala nang maliligtas. Kaya nga sinasabi natin, at hindi na tayo nag-aaksaya ng panahon, kaya ito yung muling pagkabuhay niya, sabi ni Jesus Christ, pumunta ka sa mga kapatid mo, Maria, sabihin mo, pinutusan si Maria ni Jesus Christ, sabihin, ipamalita na buhay ako. Para maniwala sila. Okay? Si Tomas, hindi naniniwala. Kasi gusto believe ako eh. Di ba? Pero nagpakita sa kanya para maniwala. Kaya sa atin, may nagpapatotoo. At hindi lang yun, yung mga nakakita, pinapatutuanan nila yun para maniwala din tayo at magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Amen? John 21. At marami pang ginawa si Jesus na kung isusulat lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na isinulat niya. Ayan. Siya ang alagad na nagpapatotoo, 24, John 21:24, tungkol sa mga bagay na ito, siya rin ang sumulat ng mga ito at alam naming totoo ang kanyang pinahayag. Ayan. Sa John 20, sa dulo, John chapter 20, ang mga nakatala rito ay sinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at upang magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Sinulat ito para tayong maligtas pagdating ng panahon. Kasi bakit? Darating muli ang ating Panginoon at hahatulan niya na ang mga kambing. Okay? Itatapon sa apoy ang mga damo. Okay? Tanda natin yan. Ihihiwalay ang mga tupa sa kambing pagdating ng panahon. Nawa, tayong lahat ay bumalik sa totoo nating tahanan. Walang iba sa langit. Amen. Sa buhay na walang God, kapiling si Jesus Christ. Kaya maging aware tayo sa salita ng Diyos. Amen. Bigyan natin ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapakain ng mga tupa. Okay. Kagaya ni Pedro na binili niya ng Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon at tayo ay manalangin. Lord, salamat po sa iyong buhay at banal na salita na aming napakinggan. Patnubayan mo po kami at higit pa na ituro mo sa amin ang katotohanan na dapat namin malaman hanggang naghihintay sa pagbabalik ng aming Panginoong Jesus. Ikaw o aming Panginoong Jesus na nangako, Panginoon. Pagdating mo, isasama mo kami kung saan ka naroroon. Purihin ka, Panginoon. Ikaw may taas, maparangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan din natin ang Diyos sa kanyang lahat ng pagkakalala. At sila, Brother Neron. Okay.